Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Kagaya ng pinag-usapan natin last week, sa March 1832, busy talaga si Joseph Smith sa mga ginagawa sa simbahan. Um, Pinag-usapan naman natin ang United Firm last week na tumulong naman yan para sa mga bagay na mas lalo yung sa mga temporal na mga bagay, mga financial, mga ganyan, mga physical. Pero hindi naman yan sapat para sa lahat. Mas lalo ang sa mga spiritual na mga bagay. Kaya kailangan din may mga counselor. Ito yung umpisa ng First Presidency. Kaya sa March 8, 1832, tinawag ni Joseph si Sidney Rigdon at saka si Jesse Goss na maging counselor niya. Um, sa March 15, may binigay ang Diyos na revelation para kay Jesse Goss na nahahanap sa Section 81 ng Doctrine and Covenants ngayon. Pero kung basahin natin ang section na yan, hindi natin makita ang pangalan ni Jesse Goss maliban sa heading mismo. Pero yung sa Revelation mismo, hindi natin makita. Dahil pinalitan ng pangalan ni Frederick G. Williams na siya ay tinawag bilang counselor halos 1 year later or mga 1 year later. Kaya bakit kaya nangyari yan? Sino ba itong Jesse Goss at bakit nawala siya sa Doctrine and Covenants? So, hindi natin masyadong alam kung sino itong si Jesse Goss. Sa history ng simbahan at ganoon din sa history ng mundo, yung sa gobyerno, ganyan, wala masyadong impormasyon tungkol sa kanya. Alam natin na ibang bahagi siya ng ibang religion sa una, yung Quaker, tapos yung Shaker naman, dalawang religion yan na popular talaga noon sa lugar niyan. Alam din natin na sa panahon na pumunta yung mga saints sa Kirtland, Ohio, nakatira naman si Jesse Goss sa North Union, Ohio, na malapit naman sa Kirtland, mga 24-25 kilometro, ganyan, ang kalayo. Alam din natin na nabinyagan siya sa 1831, mga October, November, or December, hindi natin alam, basta mga end of 1831, nabinyagan siya. Pagkatapos niyan, alam natin na tinawag siya bilang counselor sa March 8, 1832, kagaya ng sinabi ko kanina. Tapos, nang umalis si Joseph Smith at yung mga iba, pupunta sa Zion or sa Missouri, sa mga umpisa ng April 1832, sumama naman siya doon. Alam din natin na pagbalik nila galing sa Zion, mga August 1832, sumama naman si Jesse Goss sa isang tao naman, si Zebedee Coltrane, sa mission. Nag-mission sila, pero sa Ohio lang naman, doon din sa North Union, Ohio, kung taga saan naman si Jesse. Ang isang pinuntahan nila doon ay ang pamilya ni Jesse dahil ang pamilya ni Jesse ayaw talaga magpabinyag. Ayaw nilang iwanan ang religion nila na meron sila sa panahon na yan, yung Shakers, yung religion nila noon. Kaya si Jesse, sa mission niya, dahil pumunta sila doon banda, sinubukan niya talagang i-convert or ang asawa niya at yung ibang mga pamilya niya doon. Pero ayaw talaga nila. So si Jesse, gusto niya na at least dalhin niya ang anak niya na babae sa Kirtland para makita naman ang mga bagay doon, pero ayaw din ng asawa niya. Sa panahon din nito, nakasakit din si Zebedee. Mga end of August lang ito. Kaya maikli lang talaga ito na panahon dahil umalis sila sa mission nila mga umpisa ng August, tapos mga huli or na mga August 20th, ganyan. Nakasakit si Zebedee at nag-decide naman sila na uuwi na lang sila. Si Zebedee at least umuwi naman sa Kirtland. Hindi natin alam kung anong ginawa ni Jesse. Baka naiwan siya doon. Hindi natin alam dahil wala na sa history. Pagkatapos niyan, ang alam lang natin na excommunicate siya sa December ng 1832, ilang buwan lang pagkatapos ng mission niya. Kaya hindi rin natin alam kung bakit na excommunicate siya. Baka dahil gusto niyang bumalik sa asawa niya, pero hindi naman yan sigurado. Baka nagkaroon siya ng problema sa ibang turo ni Joseph Smith sa simbahan dahil sa paniniwala niya noon sa Quakers at sa Shakers. Hindi natin alam, baka iba talaga.
pero wala lang talaga record kung bakit in-excommunicate siya. Sa sa panahon na ito, um, dapat or kailangan may counselors naman si Joseph Smith, kaya tinawagan si Sidney Rigdon at si Jesse Goss bilang counselor dahil kailangan ni Joseph Smith talaga para tumulong sa kanya. Kaya sa March 1833, si Frederick G. Williams na lang ang pumalit kay Jesse Goss bilang counselor sa First Presidency. At nag-decide naman sila noon na sa Revelation, imbes na ilagay yung Revelation ni Jesse Goss sa Doctrine and Covenants or yung Book of Commandments na tinatawag noon, ang gagawin na lang nila ay ilalagay na lang yung pangalan ni Frederick G. Williams para hindi malito ang mga miyembro doon na mas kilala na nila si Frederick G. Williams dahil siya yung counselor ng medyo matagal na yan nung ginawa nila yung Doctrine and Covenants. Kaya yan, nilagay nila ang pangalan ni Frederick G. Williams doon sa Revelation na yan, at yan yung meron tayo ngayon. Yung isa din dahilan kung bakit sinabi nila na ayos lang na ilagay yung pangalan ni Frederick G. Williams doon, ay dahil inisip nila yung Revelation na yan ay mas lalo para sa tungkulin ng counselor kaysa sa personal revelation para kay Jesse Goss. Siyempre, may mga iba doon na medyo personal kay Jesse Goss, pero magamit naman yan kay kinino or kay sino ka na counselor, magamit mo sa tungkulin na counselor sa First Presidency. Basahin naman natin ang isang bahagi ng verse, hindi yung buong verse, pero sa Doctrine and Covenants section 82 verse 5. Ang umpisa ng verse na ito, sabi, sa makatwid, anuman ang sinasabi ko sa isa ay sinasabi ko sa lahat. Yung pangalawang bahagi or yung huli ng verse nito, meron talaga isang turo na sinasabi ng Diyos sa lahat. Pero kung sa umpisa pa lang dyan, alam naman natin na ang karamihan ng mga bagay na sinasabi ng Diyos ay masabi niya sa lahat ng mga anak niya. Dahil marami naman maraming parehong bagay ang nangyayari sa mga buhay natin. At pareho din ang mga kautusan na kailangan sundin natin. Habang binabasa natin ang mga Doctrine and Covenants at kahit anong banal na kasulatan, dapat isipin natin palagi at alalahanin natin na kahit yung ibang scripture dito ay para lang sa tao na nakasabi dyan yung pangalan nila, ang karamihan ay para sa ating lahat at maggamit natin sa buhay natin. Mas lalo kung pareho naman ang sitwasyon natin sa buhay sa mga tao doon na sinasabihan sa scriptures, o kung pareho ang tungkulin natin. Kaya alalahanin natin yan palagi. So sa section 81, yung binigay kay Jesse Goss tapos yung kay Frederick G. Williams, meron mga bagay doon na kahit hindi tayo counselor sa First Presidency, magamit natin sa buhay natin. Ang ilan lang ay yung pagdadasal na may malakas na boses, at ganoon din sa puso lang natin. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo na mahalaga talaga. Ang pag-sustain sa propeta at sa mga ibang pinuno ng simbahan. Ang pagsilbi sa iba, at ganoon din yung paggawa ng tungkulin natin, yung pag-magnify ng calling natin. At meron din pangako doon din sa verse 6, basahin natin. At kung ikaw ay matapat hanggang wakas, magkakaroon ka ng putong ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan sa mga mansyong aking inahahanda sa bahay ng aking ama. Kaya meron talaga tayong mga biyaya na matanggap, mas lalo ang eternal life, kung gawin natin ang mga bagay na ito na inuutos sa atin, kahit sa una, para sa isang tao lang yung binigay, pero maggamit talaga natin sa buhay natin lahat ito. Sige, so sa April, pumunta si Joseph at yung mga iba, pumunta sila sa Zion para gawin yung United Firm, kagaya ng sinabi ko kanina. Nang pumunta sila doon dahil sa tinanggap nila na revelation na pinag-usapan natin last week. Kaya habang nandoon sila, may tinanggap sila ulit na revelation na nagbigay ng mas maraming detalye tungkol sa United Firm. Kaya
hindi naman natin pag-usapan masyado ang United Firm ngayon dahil pinag-usapan natin konti last week at ganoon din pag-usapan natin ulit sa ibang lesson. Pero marami pa rin magagandang bagay dito sa Doctrine and Covenants section 82. Kaya pag-usapan natin ang mga iba nito. So section 82 verses 3 hanggang 4. Sapagkat sa kanya na siyang binibigyan ng marami ay marami ang hinihingi. At siya na nagkakasala laban sa higit na dakilang liwanag ay tatanggap ng higit na masidhing paghatol. Nanawagan kayo sa aking pangalan para sa mga paghahayag at ibinibigay ko ang mga ito sa inyo at yamang hindi ninyo sinusunod ang aking mga salita na aking ibinibigay sa inyo, kayo ay nagiging mga manlalabag at katurungan at kahatulan ang mga kaparusahan na nakaakipat sa aking batas. So sinasabi dito ng Panginoon na kung mas marami ang alam natin or mga biyaya na binibigay sa atin, mas marami ang responsibilidad natin. Kung minsan iniisip ko na pareho ito sa yung sinabi sa Spider-Man na movie na with great power comes great responsibility. Siyempre, medyo pareho dyan, pero napansin ko rin sa pagbabasa dito na hindi lang kung marami ang binigay sa atin, yung noon halimbawa na mga miyembro na yung mga pamilya natin, mga ganyan. Siyempre, mahalaga din yan, nagkasama din doon. Pero mas lalo ko napansin na sinasabi dito na humihingi sila ng revelation, tapos kailangan nilang gawin. Kaya para sa atin din, kung humihingi tayo ng mga sagot sa Diyos or mga biyaya mula sa Diyos, kailangan isipin natin na gawin natin. Yung halimbawa, kung may inaantay tayo ng sagot, kailangan kung matanggap natin ng sagot, kumilos na tayo ayon dyan sa sagot na yan. Ganon din, kung may matanggap tayo ng mga biyaya na mula sa Diyos, kailangan handa tayo na kumilos din, na magpasalamat, na gamitin ang biyaya sa pagtulong sa mga ibang tao, sa pagpaunlad ng simbahan, mga ganyan. Kaya hindi naman lang ibig sabihin na dahil swerte tayo or dahil biniyayaan tayo na maging miyembro ng simbahan na mas maraming responsibilidad natin. Pero ganun din, yung dagdag dyan, kailangan talaga maging handa tayo na gumawa ng mga bagay. Hindi lang na sapat lang yung sagot tapos wala na tayong gagawin. Kailangan kumilos talaga tayo. At yan ang journal prompts natin ngayon. Anong mga sagot at pagpapala ang natanggap ko kamakailan? Ano ang pwede kong gawin upang kumilos sa mga iyon? Sige, so ang susunod na basahin natin ay section 82 verses 8 hanggang 9. At muli, sinasabi ko sa inyo, ipinibigay ko sa inyo ang isang bagong kautusan upang inyong maunawaan ang aking kalooban hinggil sa inyo. O sa ibang salita, ibinibigay ko sa inyo ang mga tagubilin kung paano kayo kikilos sa aking harapan upang ito ay makapagligtas sa inyo. So ang mga binibigay ng Diyos na mga kautusan ay hindi dahil gusto lang niya na may gagawin tayo para lang makita niya kung magiging obedient tayo. Hindi naman siya tumatawa doon na sinasabi, ay, tingnan mo ang mga taong ito, ginagawa lang nila mga sinasabi ko na hindi naman ganyan. Ginagawa na ang Diyos or binibigay ng Diyos ang mga kautusan na ito para sa kaligtasan natin at para sa kaligayahan natin. Alam naman niya kung anong kailangan natin gawin para maging masaya at para maging komportable tayo sa celestial kingdom. Kaya yan ang mga kautusan na binibigay niya. Kaya sana magtiwala tayo sa Kanya. Alam naman ng Diyos ang lahat. Alam niya para sa buhay mismo natin kung anong kailangan natin para maging masaya at kung ano ang tutulong sa atin para makaabot tayo sa celestial kingdom. Kaya sundin natin ang mga utos ng Diyos. Sige, so sa susunod na verse, yung verse 10 sa section 82, basahin din natin. Ako ang Panginoon ay tumutupad kapag ginagawa ninyo ang aking sinasabi.
Subalit kapag hindi ninyo ginagawa ang aking sinasabi, kayo ay walang pangako. Kaya kung sinusunod natin ang mga kautusan ng Diyos, bibiyayaan talaga tayo. Walang duda dyan. Talagang gagawin ng Diyos ang sinasabi niya basta tuparin natin ang bahagi natin sa mga covenants natin. Yung pagsunod sa commandments, yung mga ibang ganyan na covenants, yung ginagawa natin ng covenants sa templo, sa baptism, mga ganyan. Kung gawin natin, bibiyayaan tayo. Yan talaga. Siyempre, hindi natin siguro makikita palagi ang mga biyaya na yan. Siguro dahil hindi natin iniisip na ay, baka biyaya ito para sa kautusan na yan. Kuminsan yung mga biyaya na dumarating sa buhay natin, hindi naman yung ine-expect natin. Iniisip natin na iba ang magiging biyaya natin. Halimbawa sa tithing, sinasabi natin palagi, ay, tutulungan tayo sa pera. Kuminsan hindi naman ganyan. Kuminsan oo. Pero kuminsan ang biyaya na galing sa pagbayad ng tithing ay yung kalusugan. Or kuminsan ang pagiging mas mabait ang mga tao sa atin. Depende naman talaga. Alam ng Diyos kung ano ang dapat maging biyaya para sa atin. At gagawin niya talaga. Pero wag nating isipin na hindi tayo binibiyayaan dahil lang hindi natin nakikita. Siguro mag-isip tayo mas lalo tungkol sa mga biyaya na meron sa buhay natin at isipin natin na ay baka galing ito sa Diyos dahil sa ginawa kong ito. Hindi siguro natin malaman kung hindi natin tanungin ng Diyos tungkol dyan, pero pwede natin isipin. At syempre, tanungin natin ng Diyos. Baka sasabihin naman niya talaga sa atin. Sige, so marami talagang mga bagay sa Section 82 na maganda, pero yan lang muna yung pag-usapan natin. Sana basahin niyo ang buong section na yan, dahil maganda siya talaga. Pero ituloy natin ang lesson na ito sa Section 83, dahil mga 4 yata na araw pagkatapos ng revelation na meron sa 82, may binigay na isa pang revelation na naging Doctrine and Covenants Section 83. Sa revelation na yan, gusto ng Diyos na malaman ng lahat na yung mga babae at yung mga bata kailangan na tulungan sila. Mas lalo ang mga walang asawa, walang tatay, ganyan. Yung mga widows and orphans. So sa una, yung mga babae dapat tulungan sila or mag-provide ang mga asawa nila para sa kanila. Yung mga pangalawa, ang mga bata dapat meron silang magulang na mag-provide din para sa kanila. Kaya yung mga magulang, kung merong mga anak, kailangan talaga gawin ang lahat para sa mga anak nila. Pero sinabi din na kung wala ang tatay or ang asawa ng babae para mag-provide sa kanila, dapat tumulong ang simbahan sa kanila. Siyempre hindi ito yung simbahan lang na yung organization ng simbahan, kahit tumutulong naman. Pero ganoon din, ang mga miyembro ng simbahan pwede naman tumulong kahit hindi sila inuutos na tumulong specifically sa tao na yan. Dapat tulungan natin ang isa-isa. So, sa panahon natin, iba naman konti kaysa noon. Siyempre ngayon, mas marami talaga ang mga babae na nagtatrabaho. Kuminsan, kailangan naman talaga dahil masyadong mahirap ang pera talaga. Pero, meron pa rin mga gabay para sa atin sa The Family of Proclamation to the World. Basahin natin ang isang paragraph doon. Sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan para sa mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Ang mga ina ang may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Ang pagkakaroon ng kapansanan, ang kamatayan o iba pang kalagayan ay maaaring magbabago sa mga takdang tungkulin ng bawat isa sa pagkalinga sa mga anak.
Ang mga kamag-anak ay dapat magbigay ng tulong kung kinakailangan. Kaya mga tatay pa rin, sinasabi ng Diyos, ay responsibilidad talaga sa mga pamilya nila yung mag-provide para sa family. Kaya dapat magtrabaho, mga ganyan, yung mag-provide talaga. Pero sinasabi din na kung minsan kailangan baguhin yan konti. Kung may problema, halimbawa kung walang tatay sa pamilya, kung single mother or kung widow, o kung may sakit ang tatay, o kung may trabaho naman ang tatay pero hindi naman sapat ang pera dahil walang ibang trabaho, kung minsan kailangan din magtrabaho ang nanay. Kung minsan kailangan may tulong galing sa ibang kamag-anak, kung minsan kailangan tulong galing sa mga kaibigan, mga kapitbahay, mga ganyan. Um, Kaya depende naman yan, pero dapat kung may mag-asawa, dapat mag-usap ang mag-asawa na yan, um, para mag-decide talaga para sa pamilya nila kung paano nila gagawin yan. Siyempre, alalahanin na ang tatay or ang lalaki sa pamilya, yan ang first choice talaga sa pag-provide sa pamilya. Pero depende naman yan talaga sa pamilya na yan na kailangan mag-usap sila tungkol dyan. Sige, basahin na natin ang isa pang paragraph doon sa Family Proclamation. Ang mga magulang ay may banal na tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, maglaan para sa kanilang pisikal at espiritual na mga pangangailangan, turuan silang magmahalan at maglingkod sa isa't isa, sundin ang mga kautusan ng Diyos at maging masunurin sa batas saan man sila naninirahan. Ang mga mag-asawa, ang mga ama at ina, ay pananaguting sa harap ng Diyos sa kanilang pagtupad sa mga tungkuling ito. Kaya kung may mga anak tayo, um, kailangan tulungan natin sila. Kailangan gawin natin ang lahat ng kaya natin para sa buhay nila, para sa spiritual, yung physical, yung financial, yung lahat-lahat. Siyempre, kung ginagawa natin ang lahat ng kaya natin pero hindi pa rin sapat, humingi tayo ng tulong. Kailangan maging mapagpakumbaba tayo na humingi tayo ng tulong. Dahil mahalaga talaga na may sapat ang mga bata para sa paglaki nila. Ulit, kailangan yan sa physical, sa spiritual, yung lahat. Kaya gawin natin ang kaya natin, tapos hingi tayo ng tulong pag hindi na natin kaya. At yan ang invitation natin itong week. Mag-isip ng mga paraan para matulungan ang iyong asawa at mga anak, physical man yun, pinansyal o spiritual. Kumilos ayon sa iyong mga matuwid na desisyon. At alam ko na mahalaga ito para sa buhay natin. Kailangan natin gawin ang lahat ng kaya natin para tumulong sa isa't isa at sa mga anak natin, mga asawa natin. Kailangan din natin sundin ang mga utos ng Diyos dahil bibiyayaan tayo. Siyempre, hindi tayo perpekto, pero kung gawin natin ang kaya natin at magtulungan tayong lahat, mangyayari na magiging ayos naman sa buhay natin. At siyempre, ang pinakamaganda dyan ay ang buhay na walang hanggan. Siguro yung ibang biyaya hindi natin makikita sa buhay na ito, pero lahat ng mga biyaya ay darating sa atin sa susunod na buhay, basta gawin natin ang lahat ng kaya natin sa buhay na ito. At itong iniwan ko sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay section 84. Salamat sa panonood.